po sa inyo lahat. Nagustuhan niyo ba yung mga pangarap na ipinakita ni JTB? Naniniwala po ang inyong lingkod na itong eleksyon na ito'y seryoso. Dapat lahat ng tumatakbo ay magpapakita at maghahain ng kanilang pinapangarap, lalo na sa posisyon ng congressman para sa minamahal niyang mga kadistrito. Tama po ba tayo? Itong matatagal na dito sa Sampaloc, yung ating porsyento 4, dekada 60, dekada 70 pa, ganyan na yan. Pero hanggang ngayon, ganyan pa rin ang porsyento 4 natin. Dapat mangarap tayo, baguhin natin ang mukha nito, bigyan natin ng dignidad ang mga kapulisan. Kagaya ng nakita natin sa ibang distrito, yung paglabas mo sa may SM San Lazaro, makikita mo yung Presinto 3, moderno, di salamin, may elevator pa. Bakit hindi nagawa sa Sampaloc sa panahon ni JTB? Gagawin ni JTB ang mga bagong Presinto pa. Madalas ang sunog sa Sampaloc. Nakita natin marami tayong volunteers na mga bumbero. Pero ang nag-iisang fire station natin sa Yaltad, dekada 80, 90, walang pagbabagong naganap at makikita natin 2 bumbero lang na nakaparada at ino-occupa pa ng maraming espasyo ang mga opisina dito. Pinapangarap ng isang congressman JTB na kapag nabigyan tayo ng pagkakataon, yung Yaltad fire station na yan, babaguhin natin, gagawin natin 2, 3 palapag upang sa gayon, ang mga bomberong nakakalat sa kalsada ay ilalagay natin dito upang maagap na makatugon sa mga sunog na mangyayari dito sa minamahal nating distrito. Ilan lang po itong mga napanood ninyo. Kaya ko po ipinalabas ito. Hindi po pwedeng magsabi ang isang kandidato, gusto ko maging congressman. Ako ang iboto niyong congressman. Ano ang iyong plataforma? Ipagpapatuloy ko po ang ginagawa ng aking asawa. Hindi pa pwede gano'n. Tama ba? Dapat may lumaban sa gano'n. Kalakaran. Dapat may sumisigaw ng iba naman. Marapat naman na makita ninyo ang mga pangarap ni JTB upang pag nabigyan niyo ako ng pagkakataon, singilin ninyo ako. Laway-laway lang tayo ngayon. Sapagkat pag wala akong inihain at naging congressman ako, wala kayong sisingilin sa akin. Sapagkat wala akong pinakita, ipinangako sa inyo. Hindi kagaya ngayon, may ipinapakita ako sa inyo. Kaya nga sabi ko, nalulungkot ako kung bakit ang sistemang nagaganap ngayon, kabila ang bigayan ng AIX, AKAP at TUPAD. Pero sino ang nabibigyan? Ang mga kakilala lamang, kamag-anak at yung mga bahay ng arista. Pag si JTB na ang maging congressman nyo, titigilan na natin ang maling sistema niyan. Dapat ang makinabang sa pera ng gobyerno, yung mga talagang nangangailangan ito. Yung dinadialysis, yung may cancer, yung bedridden, yung may mga anak na may sakit, yung mga nawala ng trabaho, yung mga batang hindi kayang pag-aralin ng kanilang magulang. Dapat ang pondo ng gobyerno ibibigay natin sa mga tamang tao na nangangailangan dito sa Sampaloc, Maynila. Huwag kayong mangamba. Sinasabi nila na marami raw silang leader. Halos lahat ng leader kinuha na nila. Nakakalungkot. Leader ka, binigyan ka na ng AX, ng AKAP at TUPAD. Pag umating ka doon, paglabas mo, basta coordinator kita. Hinahamon ko po ang mga taga-distrito natin. Huwag kayong magpagamit. Huwag kayong magpagamit sapagkat ang ibinibigay sa inyo ay hindi nila pera. Wala kayong utang na loob sa mga politiko. Ang perang yan ay pera ng taong bayan. Pag ako ang naging congressman ninyo, hindi po kayo hihingi sa akin ng pasasalamat. Gagawin ninyo, magpapasalamat kayo sa gobyerno sapagkat natulungan kayo at higit sa lahat, ang pasasalamat ay sa Panginoong Diyos siya nang nagbigay sa akin ng pagkakataon na maging congressman ninyo dito sa Sampaloc.
sasama ang loob nila. Nabigyan na po natin sila ng pagkakataon. Tama na po yung 9 na taon. Tama ba? Tama na yun. Wala nang pasahang mangyayari sa posisyon ng congressman dito sa Sampaloc, Maynila. Bakit matatalino ang mga botante sa Sampaloc? Tingnan ninyo. Taong 1998, real talk lang tayo. Sapagkat itong bilin sa amin ni Yorme, huwag tayong maninira, sabihin lang natin ang buong katotohanan. 1998, pagkatapos ng termino ng isang congressman, Dondon Bagatsing, yung ama ng ating konsihal, BJ Bagatsing, ang pumalit sa kanya isang konsihal. At ang pangalan ng konsihal na ito ay si Councilor Rudy Bacani. Tama po ba? 1998. 2001, nagre-elect si Congressman Rudy, panalo. 2004, nagre-elect uli siya sa huling pagkakataon, panalo. At noong 2007, sabi ni Congressman Rudy, maraming salamat, Sampaloc, sa 9 na taon na ibinigay niyo sa akin bilang maging congressman ninyo. Pero gusto ko pang ipagpatuloy sana sa another 9 years ang aking paninilbihan. Ha? Congressman. 9 years lang po ang termino ng congressman. Ano pong ibig niyo sabihin ipagpapatuloy ninyo? Ang ibig niyo sabihin, gusto niyo pang ipagpatuloy, kaya ang ginawa ni Congressman Rudy noon, pinatakbo niya ang kanyang may bahay na si Madam Butch Bacani. Pero hindi binoto ng mga taga-Sampaloc si Madam Butch Bacani kahit maraming naitulong si Congressman Rudy sapagkat ang gusto natin, magbigay tayo ng pagkakataon sa iba. Iba naman, kaya ng 2007, imbes na pagbigyan natin ang pagpasa ni Congressman Rudy sa kanyang asawa, ang binoto natin ay isang masipag na konsihal noon at ang pangalan nito ay si Councilor Tricia Boloan David. Tama po ba? 2007, 2010 nagre-elect, 2013 nagre-elect, natapos ni Congressman Tricia ang kanyang termino. Pagdating ng 2016, sabi ni Congresswoman Tricia, maraming salamat, Sampaloc. Sa 9 na taon ay binigay ninyo sa akin, ako'y makapagsilbi sa inyo. Pero gusto ko pang ipagpatuloy din sana ang aking paninilbihan for another 9 years. Pero nagsalita ang taga-Sampaloc, Congressman Tricia, pagpasensyahan niyo na po. Pinagbigyan na namin kayo. 3 termino, 9 na taon. Gusto namin iba naman ang pagbibigyan ng pagkakataon para maging congressman. At noong 2016, ginawa nating congressman ang isang masipag na konsihal noon. At ang pangalan ng konsihal na ito ay walang iba kung hindi si Councilor Edward Maceda. Tama? 2016. 2019, nagre-elect siya at nanalo. 2022, nagre-elect siya sa huling pagkakataon, nanalo. Ngayong June 30, 2025, tapos na po ang ating kasalukuyang congressman. Huwag na pong sasama ang loob niya. Tama na po yung 9 years. Pero, kagaya ng naunang binanggit ko, ang isinisigaw niya ngayon, maraming salamat, Sampaloc, sa 9 na taon na ibinigay ninyo sa akin. Tapos na po ako. Pero gusto ko pang ipagpatuloy sana sa pamamagitan ng aking asawa. Hindi ko po sinasabing hindi sila kwalipikado. Hindi ko po sinasabing hindi nila karapatan yun. Pero ang sinasabi ko, ang kailangan natin susunod na congressman ay marunong gumawa ng batas. Kagaya ng mga batas na nagawa ni JTV, ang tapat ko, Munisco Ordinance, Zoning Ordinance, proteksyon sa hanay ng LGBT, Modified Muffler Noise Regulation Ordinance, Anti-Vandalism Ordinance, at pagbibigay ng monthly allowance sa solo parent, PWDs, at mga senior citizens ng buong lungsod ng Maynila. Huwag na po silang magalit, huwag na po nilang isumbat sa mga binigyan nila ng mga tulong, lalo ng mga barangay official. Nababalitaan nila ang barangay official, porket sumama sa akin, nagagalit sila, wala raw utang na loob. Eh, nagdidesisyon lang naman ang mga barangay official.
sapagkat nagiging proud ng barangay official, sapagkat ang nakatayo dito, nagsimulang barangay kagawad ng 3 taon. Naging barangay chairman ninyo ng 13 years. Unang takbo ng konsihal, hindi pinalad na talo. Bumangon sa pagkakadapa, lumaban muli ng 2016. Ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. At ngayon, nakakatatlong termino tayo. 25 years in public service ang isang JTB Villanueva, kaya handang-handa na tayong magtrabaho bilang congressman ng Sampaloc, Manila. Mga taga-Sampaloc, huwag nating hayaan ang gusto nilang mangyaring sistema na magkakaroon naman ng pasahan sa posisyon ng congressman. Nagdesisyon na ang mga taga-Sampaloc, hindi pwede sa atin ng susunod na congressman ay parehas din ng nakaupo ngayon. Gusto natin, iba naman, dapat si Villanueva naman! Ang dapat na susunod na congressman, yung pakalat-kalat sa kalsada, yung marunong kumain dyan sa Gerardo, Visayan, yung marunong kumain dyan ng Tapsilog sa may Cebu, yung marunong kumain ng Tapsilog dyan sa may 5 o'clock, yung nagpapagupit lang ng buhok niya dyan sa may Permesa kay Nardo, 120 pesos naman. Bumibili ng pandesal dyan kay Batang sa M. de la Puente at tuwing linggo namamalengke sa Trabaho Market ang isang batang kalye ng Sampaloc. At ang pinakamahalaga, sasamantalayin ko ang pagkakataong ito, wala po akong pera. Marami nag-a-apply sa akin na maging barangay coordinator. Pero napapailing ako sapagkat wala akong pera para ibigay sa kanila bilang allowance. Ipinaghihingi ko po ng paumanhin yun. Nagtatapat po ako sa inyo. Marami pong lumalapit, marami pong nagtatanong sa akin, kahit gusto ko man na magkaroon ng maraming coordinators, wala po akong pera. Kaya sinasamantala ko ang pagkakataong ito na tulungan ninyo ko sapagkat sa 4 na maglalaban na congressman, isa lang dito ang kumakandidato na nakaranas ng siya'y masunugan ng bahay nung siya'y 10 taong gulang. At ang tanging nailigtas na isang batang JTB ay ang alkansyang pinagbentahan namin ng ice candy at ice tubig ng aking nanay na si Aling Linda. Isa lang sa 4 na tumatakbong congressman ang nakaranas na mag-aral sa pampublikong eskwelahan. Sa Jeronimo Elementary School ng Kinder at sa Moises Salvador mula grade 1 hanggang grade 6. Isa lang sa 4 na tumatakbong congressman ang nakaranas na maging barangay kagawad, maging barangay chairman, maging pangulo ng mga barangay chairman, maging vice president ng barangay sa buong Maynila, at nung nag-aaral ako ng abogasya, naging presidente ng student council. Isa lang sa 4 na tumatakbong congressman ang nakaranas na mangupahan ng bahay for 37 years at narinig, nakita ng 2 mata ko na sinisigawan ng aming kasera ang aking nanay at sinasabi sa nanay ko, "Hoy Linda, kung hindi nyo na kaya magbayad ng bahayan, lumayas na kayo ng mga anak mo para mapaupahan namin yan." At papasok ang aking ina sa loob ng aming bahay na umiiyak habang pinagmamastan siya ng batang JTB sapagkat wala akong magawa. Isa lang sa 4 na tumatakbong congressman ang nakaranas na pinag-aral niya ang kanyang sarili sapagkat hindi ako kayang pag-aralin ng aking magulang. Nagtrabaho ako, nagbenta ako ng Beeper 150, pocket bell, at sinaunang cellphone na akala mo pangkaskas ng yelo para matustusan ko ng pag-aaral ko, para makapagtapos ako ng political science, para makapagtapos ako ng abogasya, para makapagtapos ako ng Masters in Public Administration. Dahil kung hindi ako nagsumikap, hindi ako nag-working student, malamang nakapila ko dyan sa toda sa kanto ng Domingo Santiago. Pero may pangarap ako at sinasamantala kong pagkakataong ito, hindi po ako nagpapakaawa sa inyo. Binanggit ko mga yon hindi para magpakaawa sa inyo, hindi po. Binanggit ko mga yon sapagkat ang mga struggle na naranasan ko sa buhay, ang mga hirap na pinagdaanan ko sa buhay, ay gagamitin ko oras na makarating ako sa Kongreso
upang makagawa ng batas at batas ng tunay na makikinabang ay ang mga taong bayan na sa laylayan ng lipunan, kagaya ng mga kausap ko ngayong gabi. Bigyan niyo po ng pagkakataon ang isang JTB Villanueva. Huwag kayong matakot. Lalo na ang mga magulang na sinasabi kapag nawala sila, hindi na raw sila makakatanggap ng scholarship at mawawala ng educational assistance. Hindi po totoo yan. Oras na mabigyan niyo ako ng pagkakataon at ako na ang congressman ninyo sa mga magulang na kaharap ko dito. Pagkaupo ko, bumalik kayo sa akin at itutuloy natin lahat ng scholarship na ibinibigay nila. Maraming salamat po. Alam kong pag-alis natin dito mamaya, tutulungan niyo isang JTB at magkakaroon ng maraming JTB 1, JTB 2, JTB 3, JTB 4, 5, 6, 7, 8, 9 at maraming JTB dito. Ang ibig kong sabihin sa mga hindi nakapakinig ng aking talumpati, ang hindi nakapanood ng aking pangarap, ikalat po ninyo ito sa inyong kamag-anak, sa inyong kasamahan sa bahay. At pag ginawa niyo yan, mapagtatagumpayan natin ang ating laban at magkakaroon tayo sa kauna-unahang pagkakataon ng isang congressman na nanggaling sa hanay ng barangayan at isang laking kalsada kagaya ni JTB Villanueva. Maraming salamat po. At ang isisigaw natin sa Sampaloc, tulungan ninyo ako. Iba naman, dapat taga Sampaloc. Maraming salamat.